Mga ka-Apple, magandang araw po. Share ko lang po ngayon itong farm practice dito sa farm, which is ang intercropping. Ang intercropping po ay isang agri-practice na kung saan pinagsasabay ang iba't ibang klase ng crops. Gaya po nitong ginagawa ko, which is pinagsabay ko po yung pagtatanim ng repolyo at ng kamatis. Yan. So yan po yung ating kamatis, and in between po niyan are mga repolyo. So, ang mga kagandahan kapag nag-practice tayo ng intercropping is that, unang-una, nakakatipid po tayo ng space, gaya po nitong nasa area na kung saan yung kamatis is supposed to be nasa ibang area po sana. So, pinagsabay natin dito. So, nakakasave tayo ng ibang area na pwede nating pagtamnan ng iba pa nating mga crop. And pangalawa is nakakapag-increase ng yield or yung ani po natin, kasi sa isang maliit na area meron tayong dalawang crop. So kapag nag-ani po tayo, meron din po tayong dalawang produkto na maani at maibebenta. Ang pangatlo is na-improve po nakakatulong po yung intercropping sa pag-improve ng ating soil, kasi gaya po nitong areang tinaniman ko is slopey po siya. So kapag medyo dense po yung mga tanim or medyo maraming tanim, nakakatulong po yan sa pag-hold ng lupa during sa rainy seasons na kung saan maaring ma-erode yung ating mga soil. So yung mga tanim is nakakatulong sa pag-hold para ma-prevent po yung soil erosion. And then pang-apat, napaka-importante po yung maaari pong makontrol yung pest and diseases sa ating mga tanim, kasi meron tayong dalawang crops, kasi minsan yung pest and diseases ayaw po niya nung isang crop, so nare-repel po sila ng kusa. So gaya po nitong ginagawa ko, meron tayong dalawang crops or more, so mas maganda kasi parang nahihilo yung mga pest and diseases kung saan sila pupunta, kasi meron talaga mga certain pest and diseases na ayaw po nila sa tanim na yun. So, yan po yung mga kagandahan kapag nag-intercrop po tayo, nag-practice tayo ng intercropping. Ayan. So, meron na pong bunga yung ating mga kamatis, and then yung repolyo is paunti-unti nagpo-form na po yung kanyang circle sa gitna or yung kanyang ball ng repolyo, gaya po niyan. So, napo-form na po siya paunti-unti. Ayan. So, yan po yung ating mga cabbages in between po sa ating mga kamatis. So, yung kamatis natin, inabot po yan ng mga bagyo, kaya hindi pa ganong nakaka-recover yan. Kasi kapag mahangin, so yun po yung isa sa mga kalaban talaga ng kamatis.